Ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Anong oras man po tayong nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig kung saan ang atin po ngayong ginagawang mass indoctrination ay itinatranslate din sa halos 18 iba't ibang mga lingwahe. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli pong kami ay nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo kami sa mga susunod na oras sa patuloy natin pong pagtalakay ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na po ang ating ikatlong araw sa ating pong session na ito at ipinapaalala namin sa inyo. Ito naman po ay wala pang isang oras at kalahati halos sa gabi-gabi mula po Lunes hanggang Biyernes. Tayo po ay mayroong 3 linggo na gagawing pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon pong araw na ito, ang ating pong ikatlong araw. Kung ibig naman po ninyo ng hard copy ng Biblia, ay maaari po kayo magpadala sa amin ng inyo pong mga liham o kaya ay magpadala ng inyong mga mensahe at ng amin pong makuha ang inyo pong mga address kung saan po namin maaaring maipadala na kayo ay mabigyan po namin ng mga libreng kopya ng Biblia. Yan po ay inuulit namin, wala po namang bayad yan. Libre po natin yan na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao, lalo na po doon sa mga nakikinig at mayroon talagang mga interes na magbasa ng mga banal na kasulatan. At salamat sa Panginoon, meron po tayong isang mabuting pagkakataon na muli na ngayong gabi ay may pagpatuloy ang pag-aaral po natin ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, narito pong muli ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw po, magandang gabi mga kababayan. Lahat ng dumalong muli sa gabing ito. Salamat sa Panginoon at meron tayong muling pagkakataon para magsuri. Hindi po namin sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito para agad na tumanggap. Nandun po tayo sa proseso ng pag-aaral, pagsusuri, gaya ng sinasabi ng kasulatan dun sa 4:1 ng Juan. Pakinggan po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa mundo po ngayon, maraming 2,000 taon na meron ng mga bulaang propeta. Yung sinasabi po sa Bibliang bulaang propeta, mga sinungaling na mga mangangaral yun, mandaraya. 2,000 taon na, nakita na ng mga apostol, sa kanilang panahon, maraming mga bulaang propeta. Mai-imagine nyo, 2,000 taon pagkatapos, gaano na kaya karami sa ating panahon. Hindi po natin maiiwasan, mga kababayan, sa pag-aaral ng aral ni Kristo, yung doktrinang totoo ng Panginoong Hesus, na minsan mababanggit natin yung mga mali na ang nagtuturo mga bulaang propeta. Ang ating dapat na guro si Kristo. Walang iba na tayo dapat pakinggan pagdating sa aral ng Diyos. Si Kristo lang ang inihalal ng Ama na iisang guro na tagapagturo ng kanyang katwiran at ng kanyang mga aral. Ngayon, maraming lumilitaw ngayon mga bulaang guro. Yung salitang bulaan, malalim na Tagalog po yun, sinungaling na guro. Nagpapanggap na guro o teacher, pero ang itinuturo kasinungalingan. Ikalawang Pedro 2:1, pakinggan po ninyo. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Yan po ay 2,000 taon nang nakasulat sa Biblia at ang epekto niyan ay mas matindi sa ating panahon. Sa panahong buhay pa ang mga apostol, mayroon nang nagsilitaw na mga bulaang propeta. Gaya naman sa inyong wika niya,
magkakaroon ng mga bulaang guro. Kaya po dapat stick tayo, mangapit tayo dun sa aral ng tunay na guro na galing sa Diyos. Si Kristo po yun at siya lang ang autorisado ng Ama sa ating panahon na magtuturo ng kanyang aral na siyang dapat nating sundin sa panahong Kristiyano. Pagpapatuloy po natin ngayon ang pagsusuri. Kaya ako sinasabing pagsusuri kasi hindi natin maiwasan. Sabi ko nga, nababanggit natin yung turo ng mga bulaang guro. Nasa Biblia kasi. Imbis magalit kayo, magsuri kayo mga kababayan. Mag-isip kayo, meron naman kayong Biblia. Pwede niyong mabasa sa Biblia na meron talagang lilitaw na mga bulaang guro at mga bulaang Kristo. Ang ituturo, hindi galing kay Kristong Panginoon. Ang ituturo, sarili nilang turo. Ang Biblia, pamantayan. Yung salita ng Diyos sa Biblia, pamantayan po yun. That should be the standard of our learning. Ang salita ng Diyos, yun ang kumbaga timbangan. Kailangan matimbang tayo doon. There must be a balance. Pagka ang iyo ay hindi nakatimbang, hindi eksakto, mali yun. Ang eksakto kasi yung salita ng Diyos eh. Pagka ang itinuturo ng isang mangangaral, lihis o kontra sa salita ng Diyos, alam mo, bula ang guru yun. And sometimes there are funny things. Merong nakakatuwa, kagaya nito, na ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya. Saan mo makikita yun sa Biblia? Bakit natin binabanggit ito? Para buksan ang kaisipan na magsuri kayo. Yan po ang dahil, hindi para makipag-away o para atakihin ng kahit na sino. Kasi may nagsasabi si Kristo, Diyos. May nagsasabi si Kristo, propeta. May nagsasabi si Kristo, tao lang. Hindi para atakihin sila kasi pinagkakumpara natin ang kanilang mga tinuturo kung alin ba talaga yung nasa Biblia. May tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia kaysa sinasabi ng sino man. Yan po ang paraan ng ating pag-aaral, mga kababayan. Binasa ko na sa inyo, Biblia, yung 7:27 ng Ecclesiastes, ikinukumpara natin ang isang bagay sa iba para makita natin kung alin ba talaga ang totoo. Ulitin natin, kapatid na Daniel. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Iniaagapay. Ang salitang iniaagapay sa Tagalog, ikinukumpara, itinutulad ang isang bagay sa iba para matagpuan kung ano ba yung kadahilanan, kung ano ba yung katotohanan. Kukumpara natin sa Biblia yung turo ng mga iglesia ngayon, ng iba-ibang samahan. Titingnan natin kung ano ba yung nasa Biblia. Gaya ng pag-aaralan po natin ngayon. Hindi para atakihin natin ng kahit na sinong tatamaan nung nasa Biblia, kundi para alamin natin yung tama at saka yung mali. Pagkukumparahin natin 5:21 ng 1 Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Aral po ng Diyos yan. Susubukin natin ang lahat ng bagay. We will take a look unto everything. Tapos, let us hold fast that which is good. And let us abstain from all appearance of evil.
subukin natin ang lahat ng bagay, ingatan natin yung mabuti, itapon natin o layuan natin ang bawat anyo ng masama. Ito po ang nabuhay sa mundo eh. Ito ang formula ng pagpapakabuti. Tingnan mo yung mabuti, tingnan mo yung masama, tapos layuan mo yung masama, ang kunin mo yung mabuti. Yung mabuti, doon ka umanib. Doon ka umanib. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun. Kaya obligasyon nating malaman yung mabuti at masama eh. Kasi kung hindi mo aalamin yung mabuti at masama, paano kang makakaanib sa mabuti at paano mong maiwawaksi o lalayuan yung mga anyo ng masama. Yun ang ating gagawin. Humihingi na po agad ako ng paumanhin, mga kababayan. Hindi ko kayo makakausap na lahat. Hindi ko madaramdaman o madarama ang inyong mga hinaing, ang inyong mga gustong sabihin. Pero kung halimbawa, parang ang dating sa inyo masakit yung salitang nasasabi ko, pagpaumanhin ninyo. Pero huwag kayong magalit. Tandaan lang ninyo, suriin ninyo, meron naman pong Biblia, mabibili kayo sa mga bookstore. Kung wala kayo, meron kaming libreng ipinamimigay. Mag-umpisa po tayo ngayon, mga kapatid. Ating pag-aaralan, yung pagtawag sa Diyos. Mga kababayan, sa mundo, meron po tayong mga bagay na mararanasang minsan, parang helpless tayo. Wala na tayong malalapitan. Wala na tayong mapapagtiwalaan. Sa mga panahong iyon, ang ating last resort, ang huli nating maaaring matakbuhan ay ang Diyos. Ang pagtawag sa Diyos o ang pananalangin po ay isa sa mga doktrina ng Panginoong Hesus. At nakita nyo, bago tayo mag-umpisa, nananalangin tayo. Nagdarasal tayo. Kaya gusto ko pong ipaglingkod sa inyo ito. Kasi gabi-gabi na tayo mag-uumpisa at magtatapos, mananalangin po tayo. O sa tawag sa Katoliko, magdarasal. Yung pananalangin o pagdarasal, utos po ni Kristo yan. Paano natin yan dapat gawin? Lahat po ba tayo dapat na magdasal? Mare, bakit ganun ang tanong ko? Kasi maraming dasal po nasasayang lang 9:31 ng Juan. Pakinggan ninyo. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun, sabi ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pagka ikaw lugmok pala sa kasalanan, araw-araw wala kang ginawa kundi kasalanan, araw-araw mag-asaway, nag-aaway, sabi ng Biblia, huwag kayong magagalit. Sabi po ng salita ng Diyos yun. Sa lahat ng Biblia, andun yun. Sa Biblia Katoliko, Protestante, Saksi ni Jehova. Sa lahat ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Di nasasayang lang ang maraming panalangin. Pagka pala ang nananalangin ay masamang tao, hindi pinapakinggan ng Diyos. At ang isa pang bagay na ating dapat maintindihan, yung sinasabi naman sa Kawikaan. Basahin natin ang 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Pag ang nananalangin o nagdadasal ay matuwid, nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Ama. Pag ang nananalangin ay masama, nasusuklam ang Ama. Bigyan ko po kayong halimbawa.
Halimbawa, lalapit sa'yo isang tao na mahal mo. Mahal na mahal mo. Lumalapit pa lang, nag-uumpisa pa lang magsalita, nakikinig ka na. Pero pag ang lalapit sa'yo, mga taong kinasusuklaman mo, ni ayaw mo nga makita pagmumuka, sabi ng mga Tagalog. Okay ka makita pagmumuka niyang walang yan. Ang Diyos po pala ganun din. Pagka ang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. Pag ang nananalangin taong masama, nasusuklam ang Diyos. E di kailangan po pala alam natin kung paano tayo mananalangin at kung paano tatanggapin ng Diyos ang ating panalangin at ano ang ating gagawin para tanggapin ng Diyos ang panalangin natin at ano ang epekto ng panalangin pagka ang mananalangin ay yung kinalulugdan ng Diyos na mga taong matuwid. Yan po ang magiging suheto o takbo ng ating paksang pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan. Sana po ay huwag kayong magagalit. Kung merong mga ginagawa tayong tatamaan ng salita ng Diyos, tandaan niyo po, lahat ng babasahin nating talata, nasa lahat ng Biblia, pati sa Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante, Biblia ng lahat ng relihiyon. Kaya pag nagalit kayo sa akin, sa babasahin ko, makakagalitan nyo, pati Biblia nyo. Yun po ang konsekwensya nun. Umpisahan natin, kapatid na Daniel. Ang ating pong tanong, paano ba ang matuwid na panalangin doktrina ni Kristo? Ano po yung matuwid na panalangin? Yung panalangin tama, yung panalangin appropriate, yung panalangin o dasal na ayon sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang 6:7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayan, ang liwanag po ng sagot ng Panginoong Hesus na ating guro o maestro. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga unang Kristiyano, sa pananalangin ninyo o sa pagdadasal ninyo, huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. At tanongin natin, meron po ba ngayong nagdadasal ng paulit-ulit? Meron po eh. Huwag kayong magagalit. May nananalangin 5 Ginoong Maria, 10 Ama namin, 5 sumasampalataya ako. Binibilang nga yun eh. Kaya nga ang tawag yata doon, rosaryo. Yun pong rosaryo, huwag kayong magagalit mga kababayan. 59 ang buto ng rosaryo. Kaya yung panalangin, inuulit-ulit sa pamamagitan ng rosaryo. Ang tanong, yan po ba utos ni Kristo, yung pagro-rosaryo? Ayon sa kasaysayan ng Katoliko, saan ang galing ang rosaryo? Basahin po natin sa isang aklat Katoliko. Ito po hindi para mang-atake, para lang mag-aral ng istorya, ng katwiran, ng nasa Biblia, para magsuri. Ayon po sa isang aklat Katoliko na meron pong nihil obstat at imprimatur. The Secret of the Rosary, page 18. Ano po ang nakasulat dito? Pakinggan nyo. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form, and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin
as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Yung daw pong rosaryo, yan daw po ay natanggap ng Iglesia Katolika noong 1214. It was only in the year 1214, however, that the Holy Mother Church received the rosary in its present form. It was given by Saint Dominic. Galing daw yan kay Santo Domingo, na galing naman daw sa Mahal na Birhen. Noong 12-14, lumitaw yan. Alam niyo po ba yon mga kababayan na 1,200 taon nang patay ang mga apostol nang lumitaw ang rosaryo? 1,200 taon nang nakapanhik sa langit si Kristo nang lumitaw ang rosaryo. Yun ba galing kay Kristo? Sigurado tayo hindi. Bakit? Kung galing kay Kristo yung aral sa rosaryo, dapat nandito pa siya sa lupa, tinuro niya na yon. Nung lumitaw ayon sa Iglesia Katolika, ang rosaryo, 1214. Ibig sabihin, mahigit ng 1,000 taong patay ang mga apostol, nakapanhik na sa langit yung guro na Panginoong Jesucristo nang lumitaw ang rosaryo. Maliwanag na hindi po galing kay Kristo yan. At katunayan yan, kalaban yan ni Kristo. Kasi, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pagka nananalangin kayo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, gaya ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kanya. Yun po ang Diyos ng Biblia. Hindi mo pa sinasabi, alam niya na yung kailangan mo. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Ano palagay mo sa Kanya? Bingi? Mahinang umintindi? Lalabas, hindi maganda yung Diyos mo. Ang Diyos ng Biblia na itinuturo ni Kristo, bago ka pa manalangin, mag-uumpisa ka pa lang, naiintindihan na ng Ama. Para nga yung kawikaan ng English, ano? A word is enough for a wise man. Isang salita lang, pag matalino nakikinig, hindi kailangan paulit-ulitin. Yung Ama sa langit, sabi niya, bago kayo humingi, at sasagot ako, sabi niya dun sa Isayas. 65:24 ni Isayas. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Ayun, samantalang nagsasalita sila, didinggin ko sila. Yung mga taong naghahanap ng katotohanan, mangyayari bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking diringgin. Hindi ka pa tapos Nagsasalita ka pa lang, on the process, diringgin ka na ng Diyos. Ano ngayon ang kailangang ulit-ulitin mo ang panalangin? Kaya mga kapatid, bawal po ng Diyos yan Yung ulit-ulit na panalangin. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, nalalaman ng Ama ang inihingi ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Ang totoo, nasa puso mo pa lang. Wala pa yung salita sa bibig mo. Naiintindihan na ng Diyos yung gusto mong hingin. Ano ngayon ang dahil? Bakit tayo mananalangin ng paulit-ulit? Kinukulit ba natin ang Diyos? O ipinalalagay ba natin siyang bingi? Naalala ko tuloy yung kantang, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone
in the great somewhere, here's everywhere. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Buti pa yung gumawa ng kanta, alam niya yung sinasabi niya eh. Sabi niya, I believe above a storm, the smallest prayer. Biro mo sa gitna ng storm, sa bagyo, manalangin ka kahit bumabagyo, yung pinakamaliit na panalangin ay maririnig niya. I believe that someone in the great somewhere is everywhere. Isang dakilang lumikha na nalalaman niya, naririnig ang lahat ng letra ng salita ng panalangin mo. Yun ang sabi. Paano mo ngayon uulit-ulitin, kapatid? Pag po kayo magagalit, wala po ang rosaryo sa Biblia. Hindi po turo ni Kristo. Lumitaw lang ang rosaryo, 1,000 taong mahigit pagkamatay ng mga apostol at pagkaakyat sa langit ni Kristo. Paano ngayon natin magiging sasabing authentic yung aral na yan ng Katoliko? Kayo man mag-isip, ang pinapanalanginan mo, makapangyarihan sa lahat. Nakakarinig kahit may bagyo. Hindi mo pa nga binibikas, alam niya na. Paano ka ngayon magpapaka-ulit-ulit sa pananalangin? Kaya ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ang talata. Sa pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit sapagkat iniisip ng mga hintil sa marami nilang kasasalita, diringgin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Sa Cebuano, ang sabi sa 6:8, busa, dili ka mo maningingon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan, sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Ang sabi sa Ilocano, di kay ngarod tuladen ida, tani amayo amuna no anyada dagiti masapulyo, no di kay paydawaten keng kuana, sa Kapampangan, ekopin makiapos karela, ulingingig payo, balo na yung bagay kailangan nyo, bayo yu aduan kaya. Napakaliwanag. Huwag kang mananalangin ng paulit-ulit, bawal ni Kristo, na sa isang pagkakataon, dun mismo sa oras na yun, uulit-ulitin mo kasi hindi naman makulit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi naman bingi. Ang Diyos ay hindi naman bobo para ulit-ulitin mo ang panalangin. Yan po ay isa sa mga aral at doktrina ni Kristo. Paano ngayon dapat manalangin? 5:1 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yon. Ang Diyos nasa langit, ikaw naman nasa lupa. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Pakauntiin mo ang iyong salita. Halimbawa, may sakit yung asawa mo. Mananalangin ka sa Diyos. O kaya lumilindol
mananalangin ka sa Diyos. Nung araw po kasi lumindol, natatandaan niyo yung malakas na lindol sa Pilipinas. Nandun kami sa may Makati. Nagkakabasag yung mga bintana dun sa Ayala Avenue. Nagbabagsakan sa lakas ng lindol. Yung katabi naming lugar doon, meron doon may sugalan doon Magdamagan yung mga nagsusugal doon. Nung lumindol, binitawan yung mga baraha. Nag-umpisa na, Ama namin sumasalangit, kasambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, bigyan mo kami ng, o ano-ano, yung ano. Ulit-ulit yun, ulit-ulit. Hanggang natapos yung lindol, ako tapos na ika. Kinuha uli yung baraha, tuloy-uli yung kanilang sugal. Naisip ko, at ganon, lumilindol na, ang panalangin pa, bigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw, makakakain ka pa pagka lumilindol. Tapos ulit-ulit. Naisip ko lang po, mga kababayan, kung mananalangin tayo, sabi ng Diyos, nasa langit siya, nasa lupa ka, ang layo ng distansya. Pakauntiin mo ang iyong salita. Siguro kung mananalangin ka, lumilindol, yung mga pamilya mo, inaalala mo, Panginoon, maawa ka po sa amin, sa aking sambahayan, asawa't mga anak, iligtas mo kami sa kapahamakang ito. Tapos na. Alam na ng Diyos yun, naintindihan na ng Diyos. Pero kung ba, Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, kung kami mamamatay, amin, Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami. Ulit-ulitin mo, lumilindol. Sige nga po, mag-isip kayo kung tama ba sa sitwasyon na lumilindol bigay mo kami sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Ano ka pang ihatid sa tukso nun lumilindol na nga no? Mga panalangin uncalled for, hindi marapat sa pagkakataon, tapos uulit-ulitin mo, yun po ay bawal ni Kristo. At ang isang paraan para ang panalangin ay maging mabuti sa paningin ng Diyos, yan po hindi ginaganap yan para ipagparangalan. Meron po nananalangin para ipagparangalan, ipakita. Nananalangin sa daan, nananalangin sa mga kalye, nananalangin sa mga kapilya na nakabukas ang mga pintuan, ang mga bintana. Pakinggan niyo ang sabi, sa 5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Ayon, ang pananalangin mga kababayan, maliwanag, hindi po yan ginagana para ipakita sa tao. It is a private matter between us and our God. Hindi po yan para ipakita sa tao yung pananalangin. Kaya nakita nyo, sa ating mga coordinating centers, hindi natin ginaganap yan na para ipakita sa tao. Kaya ang mga coordinating centers natin, nagsasara tayo ng pinto, pinasarahan natin ng bintana pagka mananalangin na tayo. Hindi para ipakita sa tao na tayo nananalangin. Pag mananalangin ka, sabi ng Diyos, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw. Iniibig nila ang manalangin ng patayo. Bakit gusto nilang manalangin ng patayo? Sa mga sinagoga at sa mga daan, upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Bawal pala ni Kristo yung mananalangin ka, papakita mo sa tao. Yung mga Hudyo nung araw,
ang sinagoga nila malalaki ang bintana. Kaya kung manalangin sila, imbis na sila'y lumuhod, tatayo sila para makita ng tao. Huwag ang wika kayong gagaya sa kanila. Kaya pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag po yun, ano? Hindi naman kailangan pilosopyahin o ipaliwanag ang salita ng Panginoon Kristo kasi maliwanag na bawal manalangin na ang intensyon mo ipapakita mo sa tao. Sabi ng Biblia, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig manalangin ng patayo para makita ng mga tao. Meron naman pong pahintulot ang Diyos na manalangin ng patayo. Huwag ka lang paparis doon sa mga mapagpaimbabaw na kung manalangin patayo, para makita ng tao. Patayo ka mang nananalangin, hindi naman para makita ng tao, kundi nasa isang lugar kang masino. Hindi naman bawal ang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos, pakinggan nyo. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun. Kailanman at kayo nakatayong nagsisidalangin, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung meron kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. So meron pong provision sa Biblia na manalangin ng patayo. Huwag lang kagaya nung mapagpaimbabaw na kaya sila sa sinagoga ay lumatayo para makita sila ng mga tao. No. Mamaya po makikita natin bakit ganun. Na ang mga Kristiyano nakakapanalangin din ng patayo pero hindi sila gaya ng mapagpaimbabaw na laging nakatayo pag mananalangin. Ulitin natin kapatid na Daniel, ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Yung punto na yun, iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Kung manalangin pala sila, patayo. Ugali na nila yon, iniibig na nila, habitual na sila kung manalangin patayo. Bakit? Alam po ba nyo mga kapatid na kung Kristiyano ka, dapat hindi naman lagi kang nakatayo pag mananalangin. Kaya ka lang tatayo kung walang paraan para ka makaluhod. Pero kung makakaluhod ka, dapat lumuluhod po tayo sa pananalangin sa Diyos. Pero kung di ka makakaluhod, pwede kang manalangin ng patayo. Huwag ka lang gagaya dun sa mga nagpapakitang tao ng mga mapagpaimbabaw. Pero ang panalangin po sa Diyos, kung maaaring magagawang paluhod, luluhod tayo. Basahin natin ang 20 ng Gawa, versikulo 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita nyo mga kababayan, ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, naninikluhod. Ayan, yan punto na yan. Tinatawagan ko po kayong lahat ng pansin. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Mormons, lahat ng iglesia. Yan hindi po itinuturo sa inyo ng mga iglesia na ang mga Kristiyano kung manalangin sila, if the situation allows, nananalangin sila paluhod. Yung binasa po natin, kung ating titignan sa Griego, sa Bibliang ginamit na salitang original na Grego, yung salitang nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Si Pablo po at ang mga unang Kristiyano nanikluhod, nanalangin kasama silang lahat, yung kongregasyon nila.
nung nagkakatipon sila. Alam niyo po ba yung kahulugan ng salitang nanikluhod? He kneeled down. Yung po salitang he kneeled down, yung salitang kneel down, ang nakalagay po sa Grego, yung salitang iteimi. Iteimi. Ang kahulugan po ng kapatid na Daniel, a prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture, and thus different from Greek 2476, which properly denotes an upright and active position. ayon, ang kahulugan pala po ng salitang titemi ay to place o ilagay mo ang iyong sarili in a passive horizontal posture. Ang kahulugan po pala ng pagluhod sa Biblia, yung titemi, in a passive or horizontal posture. Pagka po nanikluhod, ang ibig sabihin po nung nanikluhod, nagtiklop tuhod. Sa talagang diretsyon Tagalog, tiklop tuhod. Pagka po ang tao'y nakatiklop tuhod, para matiklop mo ang tuhod mo, ang mangyayari po ganito. Yan po ang nakatiklop ang tuhod. Ang nasa horizontal posture ka, at yung iyong mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po. Kung nasa bahay kayo, magagawa nyo yan, mga kapatid. At kung kayo ay nasa mga pagkakatipon na malinis ang paligid, magagawa nyo yan eh. Kaya sa ating po mga coordinating centers, naguhubad tayo ng sapatos para manatiling malinis yung pinagkakatipunan, para pag mananalangin, makakapanikluhod tayo gaya ng mga unang Kristiyano. Gaya rin ang pananalangin ni Kristo. Basahin natin ang 26:39 ng Mateo, kapatid na Daniel. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayun. Ang Panginoon Kristo nung manalangin sa halamanan ng Getsemani, ay ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay nagpatira pa. Yung salita roon na ginamit na nagpatira pa, kung babasahin natin sa English, mas madaling maiintindihan. Basahin natin, kapatid na Daniel. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed. He went a little farther and fell on his face. Nagpatira pa. Yung salita na yun na fell on his face, ang ginagamit sa Grego, pito o peto. The first is a reduplicated and contracted form of the second, which occurs only as an alternate in certain tenses, probably akin to 4072, through the idea of alighting. Parang yung isang eroplanong naglalanding, ganon ang ginawa ni Kristo. Nagtiklop tuhod siya, ang kanyang mukha nasa lupa. No? Sa English, tama ang pagkakadescribe. He fell on his face and prayed. Yun din yung diwa nung sinasabi po na ginawa ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano na titemi. Yung passive horizontal posture gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Hindi nakaganon. Hindi nakaganon, kundi ang naglalanding pa ganon, alighting. Ganon din yung titemi, horizontal. Ang Katoliko, vertical kung manalangin. Ganon din lahat ng halos ng lahat ng iglesia eh. Kung lumuhod sila, vertical. Sa Biblia po, ang pagluhod,
horizontal, titemi ang ginagamit sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin, isang aksyon ng pagpapakababa, isang aksyon ng pagsamba o paggalang sa Diyos. Yan din po ang nasa mga aklat ng Matandang Tipan. Basahin natin ang 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, ayo'y magsisamba at magsiyukod. Ayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayon, tayo magsisamba, tayo magsiyukod. Yung po salita ro na magsiyukod, alam naman natin sa Tagalog yun eh. Ewan ko lang kung sa mga Bisaya at saka sa Ilocano. Pero sa Tagalog, yung salitang magsiyukod, you will bow down. Ang kahulugan nun, bow down. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel is the synonym of to bow down. Nasa Bibliang Ebreo po, kasi sa Matandang Tipan yan eh, no? Sa Bibliang Ebreo, ang ginagamit na salita ay kaura. Ang salitang kaura, ang kahulugan po, to bend the knee. Itiklop ang tuhod. Ayun nga, mangyayari, yung titemi sa Grego. Kasi itiklop ang tuhod, to bend the knee, to sink, to prostrate, to bow down self. Yan ang kahulugan. Kaya, ang magalang na pananalangin sa Diyos, lalo na pagka kayong mag-isa sa gabi, o kaya kayong pamilya, nananalangin kayo, o kaya nasa bahay kayo, ang pananalangin, mas magandang gawin nyo yung pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos, yung to sink or to prostrate oneself, kaura. Sa Hebrew, kaura. Sa Greek, titemi. Ang ibig sabihin, yung pinakikita natin kanina, pakita natin ulit. Yan po ang posisyon ng kaura o ng titemi. Na maaari nating magawa sa mga bahay natin, sa kwarto mo, kung saan ka man naroon, na walang nakakakita. Pero ito, hindi po tinuro ito ng pari eh. Sasabihin mo sila, nag-aral ng 12 taon, nag-aral ng Latin, ba't hindi pinag-aralan ng Grego? Ang Biblia kasi nasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ang pare, nag-aral, Latin ang pinag-aralan kasi yung nung araw, yun ang paraan ng pagmimisa, Latin. Nung araw, nung bata ako, ngayon hindi na nga Latin ang mise. Yung Dominus Vobiscum, Secula Secolorum, Amen. Sasagutin mga ano. Ngayon wala na yun eh. Ang minaster ng mga paring Katoliko, Latin. Ang dapat sanang minaster nila, Greek and Hebrew. Kasi ang Biblia isinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Eh kung naintindihan lang sana nila, kahit kapiraso yung Greek at Hebrew, dapat ang panalangin ng Katolikong naituro nila, yung nasa Biblia, titemi at saka kaura. Ang ibig sabihin, pagluhod, paninikluhod, pagbabow down, pagpapatira pa sa harap ng Diyos, tanda ng pagsamba at paggalang sa makapangyarihan sa lahat. Pag yan po ang ginamit nyo sa pananalangin, mas effective yan mga kababayan. Yan po ang paraan ng pananalangin ng mga unang Kristiyano. Ang katunayan nga, ang mga apostol na nanalangin, nakaluhod. Kung wala silang paraan para luhod, kasi mayroong mga tiempo, halimbawa nasa gitna ka ng bukid, no? Na puro siit, paano ka namang maninikluho doon? No? O kaya, halimbawa, sa isang lugar kang baha, tapos puro putik, paano ka maninikluhod? Ang pinakamagagawa mo lang, manalangin ka ng patayo. Pumapayag naman ang Biblia. Meron pong pagkakataon, hindi tayo makakaluhod. May sitwasyon. Merong, halimbawa, kagaya nung nasa eroplano po ako, naglakbay ako mula sa Hapon, sa Japan,
hanggang sa Amerika, 16 na oras. Ako po'y antok na, gusto ko nang matulog. Ang nangyari po, nung matutulog na ako, gusto kong manalangin. Hindi naman ako pwedeng lumuhod, nasa eroplano ako Kaya napilitan po akong manalangin ng patayo. Pumasok ako doon sa merong, kunyari mag-CCR ako, doon sa may CR, tumalikod ako doon sa bowl, doon ako sa may pinto, nanalangin ako ng patayo. Kasi hindi naman ko pwedeng lumuhod. Ano po? Ang punto ko mga kapatid, nakasulat sa Marcos, sa Kapitulo 11, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 24, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayon, kung kailan man kayo'y nakatayong mananalangin, ibig sabihin, kasi nga hindi lahat ng sitwasyon po pwede tayong manalangin ng nakaluhod. Naranasan ko na rin po sa isang bukid, nandoon kami sa Pampanga noon. Nandoon kami sa isang lugar na nagkakatipon kami, hindi kami magkakasya sa bahay. Nandoon kami sa labas ng bahay, sa may bukid. Mananalangin kami. Kailangan kaming manalangin, hindi naman kami makakaluhod dahil sa doon sa mga damuhan na yon na may mga siit, may mga kung ano-anong ron. Hindi ka pwedeng makaluhod. Nanalangin kami patayo. At ang Panginoong Hesus, alimbawa, yung pananalangin sa pagkain, ang Panginoong Hesus po, nung magpakain siya ng maraming tao, nanalangin, pinaupo niya yung mga tao sa damuhan, kasi kakain Kaya pagkakakain ka, nasa lamesa halimbawa, hindi naman kailangan lumuhod ka pa kung mananalangin ka bago ka kumain. Pwede namang manalangin ng nakaupo kasi nasa sitwasyon. Basahin po natin ang isang talata. Mateo sa 15:34. Pakinggan nyo. At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. At siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Ayun, maliwanag na nung papakainin niya yung libu-libong tao, pinaupo niya sa damuhan at saka siya nagpasalamat. So pwedeng manalangin tayo ng nakaupo pagka sa pagkain. At halimbawa, pagka nagkakatipon ang mga magkakapatid, mayroong lugar na, kumbaga, nagpunta sa isang lugar na hindi naman malinis. Halimbawa, pagka kami po nagkakatipon, minsan sa Araneta Coliseum, nung wala pang lockdown, hindi ka naman pwedeng lumuhod doon Hindi ka pwedeng magpakababa sa pagluhod. Mananalangin ka patayo. Hindi naman kasi talagang lugar ng panalanginan yun. Pero sa mga lugar ng iglesia, ang atin pong mga lugar, ay mayroon tayong mga disiplinang pinapatupad nung hindi pa nagla-lockdown. Nakakatipon tayo physically. Meron po tayo lalagyan ng mga sapatos, tapos at yung mga lalagyan na yun, yung maruming sapatos galing kung saan labas, iiwan doon, meron po doong mga maisusuot na malinis, pumasok man doon sa kapilya o pumasok man doon sa bahay pagkakatipon, maaaring makaluhod. Meron ako nakita, napakataba ng tao.
hindi siya makakaluhod no, kagaya ng luhod na ating ipinakikita no, na itinuturo sa Biblia. Hindi rin naman siya makakatayo ng matagal kasi nga napakataba. Katoliko siya tapos naanib siya sa iglesia. Nakita ko sa taba niya, hindi siya makakaluhod. Sabi niya, sumasakit daw ang tuhod. At hindi rin naman siya makakatayong matagal. Wala pa yatang 1 minuto, babagsak na. Ayun, nananalangin siya nakaupo, nasa wheelchair. Nauunawaan naman ng Diyos yun eh. Meron talaga kasing, kung tawagin yun, exception to the rule eh. Sabi nga ng mga Espanyol, no hay regla sin exception. Meron talagang kasing hindi na maaaring, kumbaga, physically incapacitated. Sinasabi ko lang, bawal kasi ng Diyos manalangin ang paulit-ulit. No? Ang may sabi si Kristo, halimbawa, hindi ko binasa yon, magagalit ka ba sa akin? Siyempre, kung hindi ko binabasa yon, na kontra sa'yo, hindi ka magagalit sa akin. Nung basahin ko, nagalit ka sa akin, sino kinagalitan mo? Di si Kristo, kasi siya may sabi nun eh, sa 7, sa pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Bapu, mariamit mo ka puking grasya, ginong Diyos at yuke, kalwang kasablang babae, nuwan niya panamanimbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, pagalain mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, mariamit mo ka puking grasya, ginong Diyos at yuke, kalwang kasablang babae, nuwan niya panamanimbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, mariamit mo ka puking grasya, ginong Diyos ko. Ikaw naman nga lumagay sa lagay ng Diyos, busy-busy yun. Tapos inuulit-ulit mo. At kung ano-ano pinagsasasabi mo. Patawad mga kababayan, no? Wala akong layo na atakihin ng kahit na sino. Gusto ko lang maituro yung nasa Biblia na ang pananalangin sa Diyos mayroong palatuntunan. Mayroong disiplina, hindi kahit ano na lang ang gusto mong gawin, gagawin mo. Ang nanalangin, dapat maninikluhod. Sa pananalangin, huwag kang mag-uulit-ulit. Tapos, ano pa? Ito pa isa. 11, 4, 5 ng unang Korinto. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ito, isang usapin nito mga kababayan, no? Bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Walang galang pala sa Diyos yung lalaki mananalangin may takip ang ulo. Kasi nasa Biblia, salita ng Diyos, ang lalaki nananalangin na may takip ang ulo, niwawalan ng puri ang ulo. Ang babae naman ang nananalangin na walang lambong o walang takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Kaya ang ibig palang sabihin, ang babae mananalangin dapat may lambong. Tanong nila, ba't ka, Brother Eli, yung mga babae nyo walang lambong? Meron po lambong yan. Pag-aaralan nga po natin para malaman ninyo kung ano ba yung lambong. Na ang babae dapat pag nananalangin naglalambong. Pag ang lalaki naman ang mananalangin, dapat walang lambong, walang takip ang ulo. Paano ngayon ito? Magagalit ba kayo sa akin kung kayo Bombay? Sa Biblia yung binabasa ko. Huwag kayo magagalit. Si Kristo lang sabi nun salita ng Diyos yun Kung babae naman ikaw, wala ka naman lambong, niwawalan mo naman ng puri ang ulo mo sa harap ng Diyos. Pag wala kang lambong,
Eh, sino may sabi nun? Hindi naman po ako. Ang may sabi nun po si Kristo. Ano ngayon yun? Pag nagalit kayo sa akin, mga kababayan, ang kinakagalitan nyo, hindi ako. Ang kinakagalitan nyo, si Kristo. O ngayon, baka pag nagalit kayo, hindi na kayo bumalik bukas. Bumalik kayo para maintindihan naman ninyo, mga kababayan. Kasi, gaya niyan, hindi naman tinuturo ng ibang iglesia yan eh. Mga kababayan, ito po nasa Biblia. Huwag kayong magagalit dahil nasa Biblia, salita ng Diyos. Pag nagalit kayo, parang ang kinakagalitan nyo ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman kayo magagalit sa akin kung di ko sinabi yun eh. Na kontra sa inyong paniniwala. Eh ba't kayo magagalit sa akin eh? Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Ngayon, eh bakit kayo nagagalit? Meron mga tao, nung basahin ko yung totoo, nagagalit. Kasi dahil doon sa binasa ko, eh pag gano'n ang lalabas, ang kinakagalitan mo, hindi ako. Ang kinakagalitan mo, yung Kristo sa nagturo nito sa akin sa Biblia. Kaya, yan ang isang bagay na dapat yung mapansin, mga kababayan. Sa pananalangin lang, libu-libong iglesia, hindi tayo magkakasundo. Bakit? Eh, libu-libo, hindi naman sinusunod yung nasa Biblia. Ngayon, eh kung sila ayaw nila sumunod, eh kung gusto natin sumunod, mas magaling. Bakit po? Mas makapangyarihan ng panalangin na ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Mas pakikinggan tayo ng Diyos pagka nananalangin tayo ng ganito ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Ngayon, ang ating tanong, mga kapatid, ganito. Bukod doon sa paluhod, ang panalangin, ang babae meron dapat na lambong. Ang lalaki, walang dapat na lambong. Bakit? Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo, mga kapatid, kapain nyo. Di ba meron tayong ulo, no? Ako may ulo ito. Mula liig, ulo na yun eh. Tayo rin meron, tayo lahat meron. May ibig iturong espiritual ang Biblia sa atin. 11:3 ng unang Korinto. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayon, ang ulo ni Kristo ang Diyos. Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo o pang-ulo ng bawat babae. Kaya, lalabas po 4 eh. Oh. Nag-uumpisa sa babae, ang pinakamando sa ilalim, ang pang-ulo niya yung lalaki. Yung pang-ulo naman ng lalaki, si Kristo. Yung pang-ulo naman ni Kristo, ang Diyos. Kaya ang ulo ng babae, ang nagre-represent sa asawa niya. Yung ulo ng lalaki, ang nagre-represent kay Kristo. Yung ulo naman ni Kristo, ang nagre-represent sa Diyos Ama. Yan po ang bahabahagdan ng karapatan o ng poder sa iglesia. Sa iglesyang totoo. Ang babae, kaya kailangang maglambong, ipinakikitang yung ulo niya, iginagalang niya, may nakakasakop pa sa kanya. May nakakasakop sa babae, ang lalaki, kaya yung lambong simbolo ng kanyang pagpapasakop kay Kristo. Kasi ang ulo ng babae, yung pang-ulo niya yung lalaki ang pang-ulo niya si Kristo. Kaya kung ang simbolo ng ulo ng babae ay yung lalaki na kanyang asawa, pag nilambungan niya yon, ipinakikita niyang yung asawa niya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yan po ang kahulugan ng lambong. Tete, kapatid na Daniel. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo. Palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki.
sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ayan, babasahin po natin sa English yan para sa hindi nakakaintindi ng Tagalog. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Babasahin ko sa Cebuano. Kay sa pagkamatuod, ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, ay dagway ug himaya siya sa Dios. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala magagikan sa babae, kundi ang babae sa lalaki. Kay ang lalaki wala pagbuhata alang sa babae, kundi ang babae alang sa lalaki. Tungod niining hinungdan, ang babae kinahanglan nga may timaan sa pagbulutan diha sa iyang ulo tungod sa mga manulunda. Sa Kapampangan, ang sabi po dyan, ulinging lalaki king katutuan na dapat talikbungan ning kayang buntok. Ang tinaning iyang larawa na at ligaya ning Diyos. Dapoting babae ang ligaya na ning lalaki. Ulinging lalaki, king babae. Nungeng babae, king lalaki ya. At king katutuan, may lalang ing lalaki king uli na ning babae. Nungeng babae, king uli na ning lalaki. King uli na niti, king babae, dapat yang magdalang tanda, king kayupayan, babo na ning kayang buntok, uli rading angheles. Sa Ilocanon, sabi, ati lalaki kinapudnuana at dinarebeng, adalungdungan ti ulo na, idinto nga isu ti ladawan kindayaw ti Diyos, ngeng ti babae isu ti dayaw ti lalaki. Ati lalaki saan anaala iti babae, no diket ti babae naalat iti lalaki. Ket saan met anaparsua ti lalaki amay pahay iti babae. No diket na parsua ti babae amay pahay iti lalaki. Kapuna rebeng ti babae ti maadaan iti ulo na ti pagilasinan ti panakabalin gapu kadagiti angheles. Maliwanag mga kababayan, ano? Merong tinuturo rito ang mga apostol ni Kristo na pagka mananalangin ang babae, dapat meron siyang tanda ng kapamahalaan sa ulo o ang lambong. Pag mananalangin naman ang lalaki, dapat wala siyang lambong sa ulo kasi niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ang babae pag naglalambong, nilalagyan niya ng kapurihan ng kanyang ulo. Ang simbolo ng ulo ng babae ang kanyang asawa o ang lalaki. Ang simbolo ng ulo ng lalaki ay si Kristo. Ngayon, ano ang kahulugan nito, mga kababayan? Ano? Bakit pag mananalangin tayo, dapat pag lalaki walang lambong, gaya ng mga Bombay. Mga Bombay, naglalambong. Ang babae naman, pagka naman walang lambong ang ulo, walang takip ang ulo, niwawalan niya naman puri ang kanyang ulo. Isa itong problema na dapat nating masolve sa Biblia. Nanyayahan ko kayo uli mga kababayan, bukas, tutuloy natin ang pag-aaral ukol sa pananalangin. Pero tayo natutunan ngayon, ang pananalangin, hindi dapat na gaya ng mapagpaimbabaw, laging nakatayo, ipapakitang tao. Dapat hindi paulit-ulit ang pananalangin.
At dapat ang panalangin ay nakapanikluhod tayo kung maaari tayong manikluhod. Ngayon, tutuloy po natin bukas sa kalooban ng Panginoon, sa pahintulot ng Diyos, paano yung kabuuan ng matuwid na paraan ng pananalangin. Para kung mananalangin tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Pag tayo mananalangin, makakaasa tayo, may Diyos na nakikinig sa atin. Kapatid na Daniel? Opo, at bukas sumaasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon, kayo po ay muli naming makakasama sa pagpapatuloy po ng ating isinasagawa na mass indoctrination. Yan po naman ay hanggang Friday at bukas po sa atin pong day 4 ng ating mass indoctrination. Kung loloobin ng Panginoon, alas 7 po yan ng gabi. Philippine Standard Time, muli po tayong magpapatuloy sa ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapaalala po namin sa inyo, ito naman po ay 14 na araw lamang, at halos 3 linggo lamang na magkakasunod, at Monday to Friday po yan natin isinasagawa. At bukas po ulit, kung loloobin ng Diyos, sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya pong 9:30, ay umaasa po kami na nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa atin pong ginagawa na nightly na global prayer for humanity. Yan po ay alas 9:30 ng gabi. Mamaya po ng kaunti, pagkatapos po nating makapag-close nito pong ating isinasagawa na mass indoctrination. Muli po, salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin, at nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat sa atin po mga panauhin na nakiisa sa atin ngayong gabi sa pakikinig po ng ating ginagawang mass indoctrination. At kasama po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig sa Church of God International, muli po kami nag-aanyaya hanggang bukas po muli sa kalooban ng Panginoon. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Bago po tayo pansamantalang muling maghiwa-hiwalay, tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong buktong na anak, salamat po sa araw na ito, Ama. Sa piling ng aming mga panauhin, ay nakapag-google kami ng ilang sandali upang dumulang sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa buhay at lakas na ipinagkaloob mo. Sa pagnanasa na nasa aming mga puso, maunawaan po namin ang iyong kalooban sa aming mga taong iyong nilikha. Sana po ipahintulot mo, Ama, habang pinahihiram mo pa kami ng buhay at lakas, ay matuklasan na po namin ang daan ng paglilingkod sa iyo at ang nalalabi pang buhay na ipagkakaloob mo sa amin. Ito nawa ay aming magamit ng kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Pagpala ka po sa bawat isang nakikinig, pati na po ang kanilang mga mahal sa buhay at mga sambahayan. Tulungan mo, Amang, maunawaan ang iyong mga banal na salita, matanggap, matimo sa aming mga puso ang iyong mga banal na palatuntunan. Sinaming balakaran sa lahat ng araw na ipagkakaloob mo po sa amin. Panginoon, ipatawad mo nawa ang mga nasumpungan mong maraming pagkakamali sa amin sa hindi po namin pagkaunawa ng iyong mga banal na palatuntunan. Hanggang sa araw ng bukas, nawa, maingatan po ang bawat isa sa amin. Barat sa iyo sa pangalan ng iyong buktong na anak. Sa Diyos amang kadakilan at sana ay ang karamayan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan pa man.
natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasamangalangit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.